Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Silver Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 149, talatang 4. Ito ang sinasabi, si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto po muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin at pasalamatan sa isang gabing nagdaan na aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa sakit na kanilang nararanasan sa pagkakataong ito, O Diyos. Pagalingin mo po sila. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo at sa kanilang kapwa, Panginoon, sa kanilang pamilya, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Naway ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa aming bansa, Panginoon. Nagkawatak-watak, nagkahati-hati ang mga tao dahil sa politika, Panginoon. Pagkaisahin mo po, Panginoon, ang mga tao, ang mga Pilipino, upang umunlad ang aming bayan, O Diyos. Huwag mo hayaang mapahamak ang iyong mga anak, Panginoon, sa politika, Panginoon. Tulungan mo po kaming mga Pilipino na makaangat at maayos ang aming bansa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan sa daan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na sila ay makarating ng maayos sa kanilang pinapasokang trabaho, Panginoon. Gayon din po yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan, O Diyos. Patuloy mo po silang bigyan ng proteksyon sa init, Panginoon, upang hindi sila mapahamak, magkaroon ng karamdaman na heat stroke. Tulungan mo po sila, ang aming mga kapatid na ito, mga kaibigan na ito, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa nagtatrabaho. Ang mga OFW, ingatan mo sila sa ibang bansa, O Diyos. Proteksyonan mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, upang sila, O Diyos, ay makapagtrabaho ng maayos at hindi nila, kung mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kaibigan naming mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol nung naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan
at ito ay iyong pinahinto. Tulungan mo sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon. Pag marami po silang may tanim na mga pagkain, katulad ng palay, prutas, gulay, at iba pa. Pandungan mo sila ng iyong banal na espiritu upang hindi sila mainitan, Panginoon, sa sobrang init ngayong panahon na ito. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan, Ama, sa mga bilangguan at ilayo mo po sila sa kapahamakan. Naway ikaw ang siyang maghari sa kanilang mga puso upang makapag-renew sila, makapag-isip, makapagbulay-bulay kung sila man ay nagkasala dito sa lupaw o napagbintangan lang, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam sa bawat puso namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po sila. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Ito man ay sa pamagitan ng aming isip, salita at gawa. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Sadya man o hindi sadya. Lord, patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng pusong mapagmahal sa aming kapwa. Ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok, sa mga init ng ulo, Panginoon, sa daan, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pagdadrive, sa aming pagbabiyahe patungo sa aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng pasensya, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi namin saktan sa pamagitan ng aming pananalita, ang aming kapwa. Bagkus bigyan namin sila ng magandang salita, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga salita mo, Diyos, ay maibahagi para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan at nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, Panginoon. Naway marami pang taon para sa kanila upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod sa kapwa at sa buong sambahayan, Panginoon. Lord, gayon din po, patuloy namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor sa buong Pilipinas. Patuloy mo po silang ingatan, proteksyonan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ilayo mo sila sa kapahamakan, kasama ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy silang makapaglingkod ng maayos sa iyong ubasan at ang iyong salita, ang iyong magandang salita, Panginoon, ay maibahagi sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Because sila po ay bigyan mo ng pagpapalang pinansyal, kalakasan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy at hindi sila makapag-isip kung ano man ang kanilang kailanganin, Panginoon, ay nariyan na. Maraming salamat po. Ito ang akong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The greatest cheerleader. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. The greatest cheerleader. Naranasan mo na bang sumali sa isang contest? No? Doesn't it feel good kapag narinig mo ang cheers ng mga tao? Iba ang dating at confidence boost kapag alam mong maraming sumusuporta at naniniwala sa kakayahan mo, di ba? Hindi lang sa contest, mga kaibigan, or games natin kailangan ng support, kundi sa araw-araw din nating pamuhay. Life is sometimes hard.
but having someone to help us through it makes the challenges in life easier to overcome. Sino ba ang better supporter than the author of life himself, di ba? The author himself. Sino po yung author of life? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa mga awit, 149, verse 4, si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hiram, sa mga mapagpakumbaba, tagumpay ang ibibigay. We cannot win by ourselves, pero kung ihahambol natin ang ating mga sarili before the Almighty God, we become victors or victorious. The Lord delights in us and even cheers for us. Aside from that, hindi lang siya nag-cheer from the sidelines. He even goes with us in everything that we have to go through. Sure winner tayo sa anumang pagsubok, mga kaibigan. No? Broken relationship, poverty, sickness, o ano pa man. Dahil kasama natin ang Diyos. No? Sure winner tayo, mga kaibigan. Dahil kasama natin ang Diyos. Ano man ang pinagdadaanan nating mga pagsubok sa buhay. Ito man ay relasyon sa pamilya o karamdaman man ito, kahirapan o ano pa man. Tiyak na magtatagumpay tayo, mga kaibigan, dahil kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak. Kung minsan, feeling natin walang naniniwala sa atin. We cannot rest assured na hindi ganoon si Lord. No? Hindi ganoon ang Panginoon. He is proud of who He created us to be. He even rejoices over us with singing. According to si Panaya 3:17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masasiyang aawit sa laki ng kagalakan. Can we pause for a while and meditate on that awesome truth? God is overjoyed. He can't help but sing His love for us. The God of the infinite universe rejoices in who we are. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan ko. God pleased with us when we obey Him by faith. God is pleased with us when we obey Him with faith. Mayroon bang bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon lately na hindi mo magawa dahil sa takot o kakulangan ng confidence? Mga kaibigan, humble yourself before the Lord and ask for His help. Magpapakumbaba tayo, mga kaibigan, at humingi tayo ng tulong sa Panginoon.
Gawin mo ang mga bagay na ipinapagawa niya with the confidence you know now how that the Lord will be cheering on you and giving you strength. Di ba? Gawin mo, kaibigan, yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Ibalita mo ang magandang balita sa hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Iyon ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Na mahalin natin ang ating kapwa. Kasi mahal tayo. Una niya tayong minahal, mga kaibigan. Kaya nga, ang resulta, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Naghirap po ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya mga kaibigan, may Panginoon tayong laging nag-share sa atin. Lalong-lalo na kung tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. The Lord will cheering you. And the Lord will also giving you strength para mapagtagumpayan mo ang laban mo dito sa mundo. Kaya mga kaibigan, patuloy lang tayong sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga utos. Dahil nandyan siya, nakatingin sa atin. Ano man ang ating mga ginagawa, nakatingin siya. Kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa kaibigan, natutuwa ang Diyos noon. Pinapalakpakan ka ng mga anghel sa langit dahil ginawa mo ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat dahil alam kong kailanman ay hindi ninyo ako iniwan o pinabayaan man. Thank you for cheering me up and fighting life battle with me. Salamat sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko na ingatan mo ang lahat ng mga anak mong nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, sa kanilang mga pagtatrabaho, sa pagbabiyahe, Panginoon. Bigyan mo sila ng pasensya araw-araw upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapagmahal sa aming kapwa. Lalo na sa kapwa na hindi karapat dapat mahalin. Pero Lord, dahil ito ang unang utos mo, mahalin namin ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Kaya Lord, dalangin namin ng banal mong Espiritu ang siyang maghari, magkontrol sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig, umagawa para sa aming kapwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O shout out po kay Landa Tenerife, Arnel de Guzman, Pasita Golye, si Enda, si Loy Maki, si Leonardo Ondian. Salamat sa inyong pakikisali sa ating morning devotion. Si Jerome Ross, salamat. Si Mayang, na patuloy na nakikinig. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga anak ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa ating kapwa. Bigyan nawa tayo ng kalakasan ng Panginoon. Bigyan tayo ng pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Maraming salamat.